Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pinakabagong balita na kinaharap ngayon ng dating presidential spokes at kongresista, Harry Roque Jr., ang kahilingan ng gobyerno ng Pilipinas na patawan siya ng red notice sa Interpol. Ano bang ibig sabihin nito? Bakit ito malaki? At ano ang sinasabi ni Roque? Tara, unahin natin ang mga detalye. Si Harry Roque Jr. ay dating presidential spokesperson at kongresista. Ang pangalan niya ay naging kilala sa politika at gobyerno. Nitong taong 2025, may mga reklamo at kasong isinampal laban sa kanya, partikular na ang mga paratang kaugnay ng umano'y human trafficking at may kinalaman sa isang Pogo hub sa Pilipinas. That document is only evidence of its existence. Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaad sa dokumentong yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan, o di naman kaya testigo ng gumawa ng dokumentong yan, o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Actually, as I said earlier, excuse me. No, excuse me. Ma'am, excuse me kasi... No, excuse me. Ayon sa gobyerno, may valid na warrant na inilabas ang Regional Trial Court sa Pampanga laban kay Roque dahil sa umano'y kasong non-bailable, kaya't nais nilang humingi ng red notice sa Interpol para masigurong maaaresto siya kahit lumabas ng bansa. Ang red notice ay isang request ng isang bansa sa International Criminal Police Organization o Interpol para hanapin at arestuhin ang isang tao, kadalasan kapag may warrant o kasong kriminal, kahit nasa ibang bansa. Sa konteksto ni Roque, binanggit ng gobyerno ng Pilipinas na gusto nilang i-activate ang red notice laban sa kanya bilang bahagi ng pagsunod sa warrant para sa kasong human trafficking. Kung maaprobahan, pwede siyang i-target para maakbasan at maaresto kahit nasa labas siya ng bansa na may malaking epekto sa kanyang kalayaan at karapatang lumibot. Ayon sa kanyang pinakabagong pahayag, ipinahayag niya na siya ay isang protected bona fide asylum seeker sa ilalim ng batas ng Netherlands at ng European Union. May opisyal na dokumento mula sa kanilang Immigration and Naturalization Service na maaaring ipatunay ng mga taong nakakaalam sa kanyang lugar. Ayon kay Roque, ang human trafficking allegation laban sa kanya ay fabricated, unsupported by evidence at bahagi ng isang political retaliation laban sa mga dating kaalyado ni dating presidente o mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Dagdag pa niya, ang hinihinging red notice ay paglabag sa Interpol Constitution, partikular sa Article 2, Human Rights Obligations, at Article 3 na nagbabawal sa Interpol na makialam sa mga kasong primarily political in character. Kaya naman, formal niyang sinubmit ang kanyang opposition sa Commission for the Control of Interpol's Files para tanggihan ang request ng gobyerno. Dahil may kasong kriminal laban kay Roque, may warrant sa lokal na hukuman. May nagsasabi na dapat lang nasundin ang due process kahit na siya ay nag-asylum. Ngunit may tanong ng ilang legal at human rights observers, pwede bang gamitin ang red notice bilang paraan ng weaponized justice laban sa mga politiko o kritiko? Kung ang red notice ay talagang ipinalabas, maaaring magdulot ito ng president, mabibigyan ng signal ang mga nasa diaspora o nasa asylum status na sila'y madaling mai-extradite o maakit ng mga international arrest warrants kahit sa usaping may halong politika. Para sa kanya, kung matuloy ang red notice, ibig sabihin nito, maaaring mawala ang kanyang kalayaan sa pagbiyahe at malaki ang posibilidad na maaresto siya kahit nasa labas ng bansa. Para sa publiko at mga sympathizer, maaaring magdulot ito ng debate tungkol sa karapatang pantao, paggamit ng Interpol sa mga kasong may halong politika at labanang politikal sa Pilipinas. Ang kaso ni Harry Roque Jr. ay hindi lang usaping isa tao. Isang test case ito para sa kung paano lumalakas ang instrumento ng global law enforcement gaya ng Interpol sa konteksto ng lokal na politika. Kung tama ang aligasyon, dapat managot. Pero kung ito'y ginamit para sa political persecution, dapat din tanungin. Sa huli, ang importante, due process, transparency at proteksyon para sa karapatang pantao.